أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, ang tagal na hindi na nasundan. Ano yung idafa? Ang idafa ay ibig sabihin magdagdag. To add or to increase. Al-idafa. Anong dadagdagan natin? Yung noun. Dadagdagan natin ang noun. Magiging dalawang noun siya. Combine sila. So, yun ang al-idafa sa Lughatul Arabiya. So, ibig sabihin ay words combination. Naririnig niyo ba ako? Nakikita niyo yung slide. Okay, last time nadaanan natin yung tinatawag na harful jar at yung isim majrur. Na kapag ka merong harf, nagkakaroon ng kasra o double kasra yung noun na, sumusunod sa harf. Kaya ang tawag doon is jarun wa majrurun. Or harf jar, isim majrur. Yun ang unang-unang combination na naaral natin. Kung nakalimutan nyo na yun, dapat reviewin natin some other time. At ngayon naman yung na-take up na rin natin to last time, yung introduction to al-idafa. Katulad halimbawa nito, sa English meron sinasabi na itong noun na ito, ang halimbawa natin ay yung the book at si Muhammad. Kung magkakaroon ng kombinasyon, yung the book ay noun. Book is a noun. Muhammad is also a noun, parehong noun. Yung kanina o yung na-take up natin before is harf at saka noun nag-combine. Yun yung harf jar is a majrur. Ngayon naman, itong kombinasyon na to, hindi harf at saka noun ang magkukombine, kundi parehong noun. Book at saka Muhammad. So, kombinasyon ng dalawang noun. Sa English, kapag pinag-combine natin, ang sasabihin natin, the book of Muhammad. So, yun, nag-combine yung dalawang noun, book at saka yung Muhammad, pero nagkaroon siya ng of. Ibig sabihin, parang mayroong property. Or, pwede siya magkaroon ng tinatawag na apostrophe S, Muhammad's book. So, yan ang ginagamit sa English na pinagko-combine yung dalawang noun. Or pwede rin sabihin natin, nagagamitan natin siya ng pronoun. Ano yung pronoun sa Arabic? Ang pronoun sa Arabic ay zamir. So, yung zamir. Kaya kapag ginamit mo ang pronoun, sasabihin mo, his book. So, yan ang kombinasyon na makikita natin sa English. Sa Arabic, siyempre, meron din ganong klaseng kombinasyon. So, pwede mong gamitin yung book at saka yung Muhammad, lagyan mo ng his. Yung his tsaka si Muhammad, ang tinatawag na possessor. At yung mga bagay, yung noun ng bagay. Kasi yung isang noun ay nakatuon sa nagmamay-ari. At yung isang noun ay nakatuon sa bagay na pagmamay-ari.
Although pareho silang noun, magkaibang kanilang status. Pagdating sa tinatawag na idafa, yung kombinasyon nila ay magiging isang nagmamay-ari at yung bagay na kanyang pag-aari. So sa English, possessor at saka thing possessed. So thing possessed, yung inaari niya, yung bagay, at yung possessor ay yung nagmamay-ari ng bagay. Dadalhin natin siya sa ating Lughatul Arabiya kung paano ang sistema niya. So, ang maggagamitin nating noun is al-kitabu. Al-kitabu. Ngayon, mayroon siyang damma kasi mayroon siyang alif lam. Nagkaroon siyang alif lam kasi definite yung bagay na ito, no? Tinitiyak natin na itong aklat na ito. Kung sasabihin lang natin kitab, hindi siya definite. Magiging common noun siya. Pero dahil sa magkakaroon ng kombinasyon ng ownership, pag-aari, ibig sabihin natitiyak natin na mayroon nagmamay-ari nung bagay na yon na eksaktong yung bagay na binabanggit. Kaya nagiging definite siya. Pero kung hindi eksakto, hindi tiyak kung aling bagay, magiging common noun, dapat ang gagamitin natin kitabun. So siguro may mga ibang aklat na nandiyan sa harapan, so hindi matitiyak kung alin doon sa mga aklat na yun. Pero pag ginamit mo ang word na al, definite siya, alam natin ang tinutukoy dito ay nag-iisang aklat lamang. So ang gagamitin nating noun is al-kitabu. At ang magmamay-ari ay sabihin natin na si Muhammadun. So si Muhammad ang nagmamay-ari ng aklat. Ipagkukumbay natin yung dalawang noun or yung dalawang tinatawag nating ism. Muhammad at saka al-kitabu. Paano siya ginagawa sa Arabic? Na ikukumbine natin yung dalawang noun. Una, gagawin natin, tatanggalin natin yung alif lam. At lalagyan lang natin siya ng isang damma. Teka lang Ustaz, parang ang sabi mo dati, kapag walang alif lam, dapat double damma. Kasi magiging common noun siya, indefinite. So anong tawag natin doon? Siya ay magiging nakira. Eh bakit naging single damma? Di ba ang single damma nagre-represent na ito ay definite? Correct. So, dito sa kombinasyon na ito ng idafa, kapag pinagsama natin sila, kailangan nating tanggalin si alif lam, ngunit i-maintain natin ang single damma dahil magiging definite ang pag-aari niya dito sa noun na ito. Kaya kung idudugtong natin siya kay Muhammadun, magkakaroon tayo ng pagbabago ng status ng noun na si Muhammad. Dati siya ay marfu, ngayon magiging siyang mazrur. Anong mazrur? Yung meron siyang kasra or kasratain. Kapag pinag-combine na natin ito, alisin natin yung alif lam, sasabihin natin kitabu Muhammadin. Hindi natin kailangan lagyan ng double damma kasi magiging indefinite siya. Kaya kapag ka nagkaroon ng kombinasyon, mawawala si alif lam at matitira si damma at idudugtong natin si Muhammad ay magkakaroon siya ng tinatawag na double kasra or tanwin kasra. Two nouns linked together. Kung pinagsama ang dalawang nouns, a preceding noun has a damma. So, kailangan mayroong damma yung noun, pero aalisin natin yung alif lam. At yung susunod na noun, yung magmamay-ari doon sa bagay na pinag-aarian, ay magkakaroon siya ng double kasra. At pagkatapos noon, magko-connect sila. Kung sa English, ay kailangan lagyan ito ng particle na of as being possessed and a possessor relationship. So, katulad sabi kanina, Book of Muhammad. So, nagkaroon ng relationship na ang bagay ay mayroong nagmamay-ari at mayroong inaari.
So kung titignan natin, Al-Kitabu Muhammadun. Pareho silang marfu. Okay? Ngunit kung i-combine natin sila, tatanggalin natin si alif lam doon sa naunang noun at sasabihin natin na ito ay babasahing kitabu. Mananatili ang dhamma pero wala siyang alif lam. Dahil ang dhamma ay nagre-represent na ito ay marfu pa rin siya. At siya ay nasa status ng pagiging subject. Parang ganun. Okay? So siya yung pinag-uusapan. Kitabu, yung aklat. Idudugtong natin yung Muhammadin, kaya babasahin natin, magkakaroon siya ng kasra, dahil yung kombinasyon na ito ay nagpapabago sa status ng Muhammad from marfu to mazhur. Kaya ang basa, Kitabu Muhammadin. Ang kitabu ay ito yung bagay na pag-aari or yung thing possessed. At si Muhammadin or si Muhammad ang possessor, ang nagmamay-ari. Sa Arabic term, yung thing possessed ay tinatawag na mudaf or mudafun. At yung nagmamay-ari ay tinatawag na mudaf ilaihi. So ang relasyon ngayon itong dalawa ay tinatawag na mudaf ilaihi. Okay, tandaan nyo yun. Another example, qalamun. So kanina, ang example natin, merong alif lam, al-kitabu. Pero tinanggal natin yung alif lam, pero maintain natin yung dhamma. Kasi definite pa rin siya na pag-aari ng taong nagmamay-ari. Pero dito, ang word na gagamitin natin, siya ay qalamun. Nakira. Hindi siya ma'arifa. Hindi siya definite. Common noun. At ang magmamay-ari naman ay si Hamidun. Hamidun. Kung titignan natin, qalamun at saka Hamidun. Diba sabi natin, when I say dun, it's marfu. When I say dan, it's mansub. When I say din, it's majrur. So, naalala nyo yung kinakanta natin, dun, dan, din. Dun, dan, din. Ibig sabihin, damatain, patsatain, at kasratain. So, dito ina-apply na natin yung mga rules na yon at yung kanina example ay definite. Al-kitabu, pero tinanggal natin ang alif lam, maintain natin yung dhamma dahil siya ay definite. Ngunit itong nandito ay qalamun. Siya ay indefinite noun, nakira. So kung indefinite noun siya, paano natin siyang gagawin na papasok sa tinatawag nating idafa? First of all, tatanggalin mo yung isang dhamma. Hindi mo na kailangan alis yung alif lam kasi wala na siyang alif lam. At mananatili siya sa kanyang status na marfu. Kalamu, ngunit sa usapan natin dati, pagka walang alif lam, dapat kalamun. So yun nasa ibabaw. Kaya lang magiging part siya ng tinatawag na idafa, magiging definite siya. So kailangan natin lagyan ng dhamma kasi yung may dhamma, yun ang definite. At si Hamidin, siya ngayon yung magmamay-ari sa kalam. Kaya kapag babasahin natin siya, qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Si qalamu ngayon, dahil siya ay definite, siya yung tinatawag na mudaf or mudafun. At si Hamidin ang mudaf ilaihi. Siya yung nagmamay-ari doon sa pen. Kaya ang relationship nila ay mudaf ilaihi. Qalamu Hamidin, pwede rin siyang magiging kalama Hamidin at pwede rin siya magiging kalami Hamidin. Paano yun? Ustad, paano yun?
So, yun ay nagiging factor ng pagpapalit niya from Dhamma to Fatha at saka Kasra if ever na mayroong pumasok na something before it. So, ibig sabihin, yung mudaf ay pwede siyang magiging marfu, pwede rin siyang magiging mansub, at pwede rin siyang magiging mazrur. Ngunit, yung pangalawang ism o pangalawang noun, yung tinatawag natin na mudaf ilayhi o yung possessor, ay dapat meron lamang siyang kasra o double kasra. Hindi siya pwedeng magkaroon ng fatha o pathatan o dhamma. So, or kasra, single kasra o double kasra. Double kasra lang double kasra lang ang pwede niyang tanggapin. Hindi pwede magkakaroon ng dhamma or fatha. Pero ang first noun ay pwede siya maging dhamma, fatha at saka kasra. So yung mudaf can bear fatha, kasra and dhamma, and mudaf ilayhi always and always a single kasra or a double kasra. Yun ang relationship nilang dalawa at hindi yan pwedeng baguhin. So pagsasamahin natin to, kitabun, siya ay common noun or nakira, wala siyang alif lam. At si al-mudarrisu, bakit naging single dhamma? Kasi meron siyang alif lam. The teacher, al-mudarrisu. So pwede natin sasabihin na kitabu mudarris, no? Kitabul mudarrisi. Pagdudugtong natin siya, yung dhamma ng ba at yung lam na may sukun dahil ang third letter from alif lam ay mim. Ang mim ay huruful kamariya. Kaya kailangan mong banggitin si lam, ngunit i-omit mo si fatha. Si alif. At kukunin mo yung sound ng kitabu, yung dhamma, yung vowel sound ng last letter ng previous noun, ay idudugtong mo kay lam. Kaya ang magiging basa mo ay kitabul mudarrisi. Yun ang kombinasyon nila. Pwede rin siya magiging kitaba, kitabal mudarrisi. Mananatili yung kasra. At pwede siyang magiging kitabi, kitabil mudarrisi. So yung mudaf ay pwede siyang magkaroon ng tatlong status. Pwede siya magiging marfu, mansub at saka mansurur. Pero ang second noun sa connection ng idafa, always and always, mayroon man siyang alif lang o wala, ay magdadala siya ng kasra o double kasra. Siya si mudaf ilayhi. Okay, here's another example. Baitun. Ang baitun ay nagtatapos na naman sa double dhamma, kaya ito ay common noun o siya ay nakira. At Allahu. So, mayroon tayo ditong alif lam. Alif lam al. Tapos lahu, meron siyang single dhamma kasi meron siyang alif lam. Gagawin nating definite or gagawin natin siyang mudaf o mudaf ilayhi, thing possess or the possessor. Kaya mangyayari, magiging single dhamma si baitun at idudugtong natin si Allahu, ngunit lalagyan natin siya ng kasra instead of dhamma. Baitul lahi. Ibig sabihin, pag-aari ng Allah yung bahay. Baitullahi. So, anong pag-aari ng Allah na bahay? Baitullahi. Ang tinatawag na Baitullahi is yung Kaaba. Okay, Baitullahi. Ngayon, paano siya nagkaroon ng kasra? Kung makikita natin, sabi natin kanina na yung unang noun ay pwede siya magkaroon ng fatha, dhamma at kasra. Pero yung second noun ay magkakaroon lamang ng kasra at saka double kasra. Aside from that, wala nang iba pwede ilagay.
So ngayon, itong example natin is baitun. Naglagay tayo ng harf jar sa unahan. Di ba yung kombinasyon natin, jarun wa majrurun? Pag may harf jar, magkakaroon ng kasra yung second word, yung noun. So yung kombinasyon na yon ay tinatawag natin kanina or last time na harf jar isim majrur. So naglagay tayo dito ng fi by ti. Ang kombinasyon nila ngayon ay yung tinatawag na harf jar isim majrur. So kung titingnan natin itong sentence na to, fi baitillahi, fi baitillahi. Si harf jar at saka si baiti ay yung nagkaroon sa sila ng relasyon na tinatawag na jarun wa majrurun or isim majrur at saka harf jar. Ngunit merong dalawang function si baiti dahil meron pa siyang kasunod na word Allahi, fi baitillahi. Bukod sa pagiging isim majrur niya, siya rin ay mudaf. Mudaf siya ni Allahi. Kaya magkakaroon siya ng kasra dahil mayroon siyang nasa unahan na tinatawag na harf. Kung walang harf, magiging baitullahi. Damma ang dadalhin niya. Dahil sa nagkaroon siya ng harf, kailangan magkaroon siya ng kasra dahil yun ang rule ng jarun wa majrurun. So kung i-analyze natin itong sentence na ito, fi baitillahi, sasabihin natin, fi baiti harf jar isim majrur. Wa huwa mudaf. Si fi baiti, si fi ay harf jar at si baiti ay isim majrur kasi nagkaroon siya ng kasra. Bukod doon sa pagiging isim majrur ni baiti, siya rin ay mudaf. Wa huma mudaf. Mudaf siya nino? Mudaf siya ni Allahi, kaya baiti Allahi, si Allahi ay mayroong kasra dahil siya ay possessor at si baiti ay thing possessed. Okay, now rasulun Allahu, gagawin natin siyang rasulu, i-maintain natin ang dhamma dahil siya ay mansub. Rasulu Allahi, magiging Allahi si Allahu, kaya Rasulullahi. Ngayon, kung sasamahan natin siya ng isa pang word, Muhammadun Rasulullahi, paano mangyayari yan? Ito ngayon ang tinatawag natin na jumlatul ismiya. So, napag-aralan na natin last time, pag sinabing jumlatul ismiya, nagsisimula ang sentence sa noun. So, yung Muhammadun ay noun siya. Muhammadun. Muhammadun Rasulun. Now, ano ang magiging kombinasyon nitong sentence na to? Yung Muhammadun at saka Rasulun ay dalawang magkasunod na word. Ngunit si Muhammadun ay magiging mubtada. Mubtada, ibig sabihin siya yung subject. Sino bang pinag-uusapan dito? Sino yung mensahero? Si Muhammad. So si Muhammad ang pinag-uusapan, kaya si Muhammad ay tatawagin nating mubtada. At yung Rasulu ay tatawagin natin na khabar. Kaya ang kombinasyon nilang dalawa is mubtada, khabar. Ngunit hindi natapos doon ang sentence at dumugtong si Allahi. Ngayon, si Rasulu Allahi. Siya, wa huwa mudaf. Bukod sa siya ay khabar, siya rin ay mudaf. At si Allahi ay meron siyang kasra at siya ay si mudaf ilayhi. So, ang kombinasyon nito is mubtada, khabar, wa huwa mudaf, Allahi mudaf ilayhi. Talamun, talibun, al-almu. So, gagawin nating definite muna si kalamun, gagawin nating kalamu, at dahil sa si kalamu, I think possess at ang possessor is si talib, yung student. Kaya, magkakaroon ng kasra si ba.
sa talib. Imbis na maging talibu, ay meron ka na dito sa unahan niya na kalamu, talibu, meron na silang kombinasyon na dalawa. At dito sa huli, al-ilmu ay naging al-ilmi. Si kalamu ay mudaf, si talibi ay mudaf ilayhi, kaya itong kombinasyon nila ay mudaf ilayhi. Ngunit, si mudaf ilayhi, dahil may kasunod na naman siyang word doon sa likuran niya, ang nasa sumunod na word kay talibi ay magiging kasra din, al-ilmi. Kung i-analyze natin siya, sasabihin natin, kalamu talibi. Kalamu mudaf, talibi mudaf ilayhi, kaya may kasra, wa huwa mudaf, at mudaf pa rin siya ni al-ilmi, kaya mayroon siyang kasra. So doon, may pakita natin na pwede parang magiging fatha, kasra at dhamma ang mudaf. Okay? So yung talibi, taliba, talibu. Ito yung tatlong katayuan niya bilang mudaf. Ngunit, yung mudaf ilayhi, always lang na mayroong kasra or double kasra. This is the key of the director or the headmaster of the school. هذا هو مفتاح سيارة المدير من المدرسة. So yun ang ibig sabihin. Okay. Naintindihan nyo ba yung explanation? Hello? Okay, clear siya doon. Ha? Oh, dati na lecture kaya lang ni-review natin. I-review natin para ma-remind tayo. Okay? So, conversation based on idafa. Una, iganon nyo yung kamay nyo. Okay? Ready? Awitin nyo yung pagsasaulo ng pronouns. Huwa, humahum. Huwa, humahum. Hiya, humahunna. Hiya, humahunna. Anta, antum, antum. Anta, antum, antum. Anti, antum, antunna. Anti, antum, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Okay. Kayo naman. Sige. I-recite nyo. Ready? 1, 2, 3. Huwa, humahun. Pero, na, ate. Asan na? Wala Sige na, pakinggan ko. Pag hindi nyo na isaulo yan, bagsak kayo sa jumla, sa sentence. Kailan isaulo nyo yan? Sige. Huwa, humahun. Hindi kayo sabay-sabay. Magkakasama na nga kayo dyan sa Dubai, hindi pa kayo sabay-sabay. Sabay-sabay. Magbilang ng isa. Ito. Kasi sa atin lang. Bakit isa lang? Sige na. Lahat kayo. Huwa humahum, hiya huna huma, anta antum ma antum. So, pati isa na lang. Ulit. Saulo mo. Anti antum ma antuna, ana nahnu. Ulit. Huwa humahum, hiya humahuna, anta an ma antuna. Ano yan? Ano yan, relay? Pasahan? Sabay-sabay. Nag-isang daliri kada tao. Sabay-sabay. Okay. Ikuha nyo sa daliri nyo kasi para ma-remind kayo kung alin dyan
yung masculine at feminine. At para alam nyo kung alin yung singular, dual, plural. Alam nyo rin kung ano yung al-ghaib, yung al-mukhatib, at saka yung mutakallim. Okay, sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huwa, huma. Huwa, huma, hum. Hiya, huma. Ay. Very good. Sintonado ah. Sintonado. Ay, studying. Yun na yun. Oh, bakit? Singer ba ako? Teacher ako. Ulit. 1, 2, 3. Huwa. Huwa, huma. Huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Nano. Oh, tapos? Tapos? Ang gulo nyo, hindi kayo magkasundo. Magkakaibang bayan ba kayo? Okay. Ready? 1, 2, 3. Sabay. 1, 2, 3. Huwa. Huwa, Huwa. huma, Huwa. hum. Hiya, Huwa. huma. 2 times. Okay. Ulit. 1, 2, 3. Hiya, Huma. huwa, huma, hum. Huwa, Huwa, huma, hum. Hina, huma, huna. Kaya na naman, nauuna. Hiya, huma, huna. Antum, anta, antum, Okay. antum. Hindi kayo magkasundo. Ulit. Wait. Antum. Anti, Wait. antum. Okay. Rihan. Wait. Hindi na ako Okay. Rihanna, ikaw mauna. tuloy. Ayan, tuloy. Rihanna. Huma, huma. Huma, Ano ba yung huma? Huwa. huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. No. Nantok to. Okay. Shaira. Laila. Bismillah. Laila. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Anna, nahnu. Anna, nahnu. Bakit na nagkakamali ka? In love ka? Hindi na utan. Tapos yan. Okay. Okay. Anong basa dito? Saan po? Shakara. Takara. Shakara means he thanks. Taka. Magpasalamat siya. Kay Shakara, kapag Shakara, anong gagamitin mong pronoun? Anong damair yung ni-recite nyo? Shakara. Ano ang gagamitin nating pronoun? Saglit lang. Chakra. Second person. Oh. Anong gagamitin natin? Kakatapos nyo lang kantahin. Alin doon? Okay, huwa. Huwa Shakara. Huwa shakara. Huwa shakaru. Huma. Okay, huma. Dual. Paano mo sasabihin? Huma shak. Ay, ano ba yun? Huma is dual, dalawa. Ano yung sign ng dalawa? Huma shakron.
Un. Ang hirap mag-ano ng walang ano. Syakara, huwa. Huma, ano? Huma syakron. Ha? Okay, syakara with alif. Alif mutanna. Syakara. 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 Syakara huwa. Syakara huma. Dual. Okay? Hum. Hum. Okay, syakaru. Aru. Syakara, syakara, syakaru. Syakara huwa. Huma syakara. Hum syakaru. Hiya. With the tamarbuta. Syakarat. Syakarat. Mashallah, Rihanna. Yung huma. Syakarat. Syakarat. Syakarati. Syakarata. Syakarata. Ta. Okay. Hunna. Hunna. Anong sabi niya? Kailangan maglagay ka ng sukun. Syakrat. Saan maglalagay ng sukun? Doon sa lam kalima. O ngayon, anong gagawin natin? Lam ka. Kailangan mayroon doon sukun sa lam kalima. Diba? Pangkalima, ang kalima. Syakrat. So, paano natin lalagay ngayon yung syakara sa hunna? Syakrat. Syakarat. Puro na lang tsamba, ha? Kala ko ba Syakara naharap natin? Absent ako nun, Ustad. Syakara. Syakara. Kailangan mayroon sukun. Okay. Hunna. Syakarna. Syak. Anta. Okay, anta. 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 Masculine. Masculine, anta. Syakarta. Yung antuma. Anto. Syak. Hmm? Syak. Ano? Syakat. Syakar. Antuma syakrat. Ano? Syakartuna. Hindi yan na. Syak. Antuma yan. Hindi antuma. Syakartuma. Mashallah. Syakartuma. Antum. Antum. Syakartum. Syakartum. Okay. Anti. Syakarti. Syakar. Ano? Syakarti. Syakarti. Ito, antuma. Syakat. Syakartuma. Okay, syakartuma. Syakartuma. Antum na. Syakar. Syakun. Syakartuni. Syakartun. Syakartum na. Syakartuna. Ana. Syakar. Sakana. Hindi. Ano? Hindi na. Sakarna. Syakartu. Sakarto. Yung nahno. Syakarna. Ayun yung sakarna. Okay, Tayo. syakarna. Oh. Pag huwa, syakara. Syakara. Pag huma, syakara. Sakara. Pag hum, syakaru. Pag hiya, syakarat. Huma, syakarata. Hunna, Syakarat. syakarna. Sakarna. Anta, syakarta. Antuma, syakartuma. Antum, syakartum. Anti, syakarti. Antuma, syakartuma. Antunna, syakartunna. Ana, syakartu. Nahnu, syakarna. Okay. Anong basa dito? So, idapa. Tab. Kitabu. Tab. As-salibu. Talibi. As-salib. Ulit.
Kitabu as-salibi. As-salibi. Wrong. Wrong. Apply the rule. Apply the rule. So you mean to say, Ustad, kitabu at-sa. As-salibi. At-sa. Without the lam. Tama? At-salibi. As-sa. Shadda. Wrong. Wrong pa rin, syuhada. Mali tayo si Shai. Kitabot Ulit. talibi. Tuloy mo. Sino? Kitabot talibi. Sino nagsalita? Si Rihanna. Very Hana. Very good. Kitabut talibi. Kitabu. Bakit? Bakit kitabut talibi? Kasi merong syadda. Hindi mo babasahin si alif lam. Kukunin mo lang si Dhamma at ididiretso mo sa ta kasi May shad. hindi mo babasahin si alif lam sapagkat siya ay syamsiya. Okay? Kitabut talibi. So anong relasyon itong dalawang to? Sino si Kitabu? Abok. Sino si Kitabu at sino si Talibi? The book of the student. Ano ang tawag kay Kitabu? Anong tawag kay Talibi sa rule ng idafa? Isim. Ano? In-explain ko na kanina isa-isa, di ba? Sabi ko. Anong Arabic niya? Anong Arabic ng possess at saka possessor? Maripat. Tarifa. Sino ang mudaf? Sino ang mudaf? Oh, si At-Talibi, ano? Nakikinig lang kayo pero hindi kayo nag-aaral, ha? Para kayo nanonood ng TV at nakikinig ng sound. Arabic may English ba dito? Arabic yan, ah. Oo. Paano? Ano? So, eto na. Nasaan na ba yun? Ibig sabihin, nanonood lang kayo, nakikinig habang ako'y nag-lecture pero hindi nyo inaaral. Oh, paano tayo matututo? Okay. Oh. Sige, i-define mo ngayon. Kitabu, ano siya? And si At-Talibi? Okay. Mudaf ilayhi. So the book of the student. Okay, the book of the student. At yun ang kombinasyon nila, Kitabu at Talibi. Kitabu is mudaf, at Talibi is mudaf ilayhi. Okay, ito. Anong basa dito? Saan, Ustad? I-apply ang rule. Ala. Al-Muktabi Midarisi. Ayusin mo. Mali pang basa. Ulitin. Ulit. Bakit mo binanggit yung lam? Ha? Tapos? Okay, ulitin mo basa. Basahin mo ng buo. Bakit mo binanggit yung lam sa Mudarrisi? Ulitin mo ang basa.
Okay? Bakit mo binanggit yung lam? Maktabi. Bakit binanggit mo yung lam? Sabi mo alal, maktabil. Bakit mo binanggit yung lam? Allahu Akbar. Bakit doon sa taas, hindi mo binanggit yung lam at saka yung alif? Doon sa At-Talibi, bakit di mo binanggit si lam at saka si alif? Dahil okay. Okay, pakinggan maigi. Doon sa taas, kitabut talibi. Hindi mo binanggit si alif lam. Bakit? Kasi merong syadda si ta. Dahil may syadda si ta, third letter siya mula kay alif at saka kay lam, pangatlo si ta, may syadda. Therefore, si ta ay huruful syamsiyah. Kaya wag mong bagitin si alif lam. Ngayon, alal maktabil mudarrisi, binanggit mo si lam sa maktabi, binanggit mo rin si lam sa mudarrisi, pero hindi mo binanggit si alif. Bakit? Dahil ang third letter ay mim, sa alal maktab, mim, fatha, al-mudarrisi, mim, damma, si mim ay huruful kamariya. Siya ay moon letter. Kaya kailangan banggitin mo si lam. Moon letter. Okay? Clear? Naintindihan mo? Okay. So, alal maktabil mudarrisi, anong ibig sabihin? Alal muktabi. The book of the students. Alal Mudarrisi. Ano yung mudarrisi? Mudarris. Ano yung mudarris? Ano yung mudarris? Ano? Mudarris. Ano sa English yung mudarris? Teacher. Teacher. Eh yung maktab? Maktab. School. Ha? Maktab, di ba? Maktab. Office. Office. Eh sabi niya dito, ala. Ano yung ala? Da. Ano yung ala? Baka. Talay. Ano English ng ala? Allahu Akbar. Sabi ko sa ulo nyo yung mga word. Hindi kayo matuto ng Arabic kung hindi nyo isa sa ulo yung mga vocabulary. Yung ala is on. Ala is on. Maktab is desk. Mudarrisi is teacher. So alal maktabil mudarrisi, on the desk of the teacher. Okay? Sige, identify mo yung alal maktabi. Anong agreement nila? Anong combination ng alal maktabi? Oh. Si maktab ay mayroong kasra. Si ala, ano si ala? Anong kombinasyon nilang dalawa? At anong kombinasyon ni maktabi? No? Okay, ala. Oh, identify mo. Alal maktabi, anong kombinasyon ng dalawang yon? Ano ba yung ala? Ha? Ala. Ano? Harf. Okay, harf jar. Tapos, ano yung maktabi? Harf jar at saka al-maktabi. May kasra. Al-maktabi on. Harf yun eh. Harf. Of Hindi yung thing process.
Anong connection ni Hafjar kay Maktabi? Si Maktabi ay noun, nagkaroon ng kasra. Ism majrur. Hafjar, ism majrur. Okay. Okay, very good. Ito, ang basa dito. Dito. Babu. Dali lang. Babu. Apply the rule. Babu. Bakit mo binanggit yung lam? Kasi Ano si ba? Anong letter? Moon letter. Ano yung moon letter sa Arabic? Kamaria. Okay, Kamaria. Ano ibig sabihin ng Babul Baiti? Babul Baiti. Ano yung bab? Door. Bab. Bab. Door. Ano yung baiti? The door of the house. Tama ba? Okay. The door of the house. Tama Very naman good. siya. Okay. Next. Kalamuan. Hamidun. Amidun. Gawin mo kombinasyon ng idafa. Anong gagawin mo kay Kalamun? Anong gagawin mo kay Hamidun? Gagawin mong kombinasyon ng idafa. Kalamun. Pinaliwanag ko na kanina, di ba? Kalamun at saka yung Hamidun combine mo ang idafa. Alkal. Bakit mo gagawing alif lang? Diba ang sabi natin, kapag kombinasyon ng idafa, ay tatanggalin mong alif lam at mananatili lamang ang single damma kasi siya ay definite na. Ngayon, ang Kalamun ay common noun, nakira. Anong mangyayari kay Kalamun? Anong mangyayari kay Hamidun kapag kinumbine mo siya pa? Paano mo sasabihin? Kalamu? Si Hamidun, anong mangyayari? Amidu. Very good. Kalamu Hamidin. Pen of Hamid. Kalamu Hamidin. Magiging kasratain. Magiging kasratain siya. Kasi siya ay ano ngayon ang kombinasyon na ito ng dalawa? Identify. Kalamu, ano si Kalamu? Ano si Hamidin? Ilahi. Okay, Hamidin. Okay, very good. Kalamu mudaf, Hamidin mudaf ilaihi. Okay, baitun at saka at-tabibu. At-tabibu. Baitun at saka at-tabibu. Baitun at-tabibu. Ulit. Okay. Baitu at-talibi. House of doctor. Baitu. House. Tabib. Tabib. Hindi tali ba? Tabib. The doctor. Tabib is doctor. Nawala yung da. Baitu. The doctor. Okay. Tabib. Ismun. House at saka al-walado. Paano mo ikukumbay ngayon sa asidafa? Ismun. Okay, basta. Ulitin mo. Apply the rule. Small waladi.
Ismul waladi. Ismul waladi. Name of the boy. Okay. Walid. Daftaru Saidun. Daftaru Saidun. Daftaru at saka Saidun. Combine mo as idafa. Daftarun. Daftarun at saka Saidun. Ulit. Saidi. Daftaru Saidin. Saidi. Okay, notebook of Said. Daftaru is or Daftarun is notebook. Daftarun Saidin. Okay, bakit? Di ba meron siyang alif lam? Meron siyang alif lam, di ba? O pag may alif lam, ano yung marfu niya? Al-waladu. O pag al-waladu, single damma, di single kasra. Ngayon, kung wala siyang alif lam, ang gagawin mo waladin. Pag walang alif lam, meron siyang alif lam, kaya single lam. Single damma to single kasra. Okay? Okay, dukanun, tajirun. Dukanun, tajirun. Kaya mo Okay, dukano, tajirin. Bakit tajirin? Kasi dammatain siya. Wala siyang alif lam. Wala siyang alif lam. Tajir. Kailangan ko na itong aralin lahat. Dukanun. Panun. Okay, kalamun al-muhandisu. Kalamun al-muhandisu. Kalam. Ulitin mo. Apply the rule. Kalamul. Kalamum. Apply the rule. Kala. Kalam. Kalam. Hanadis. Wrong. Kalamu. Ulit. Kalamu. Kalamu. Again. Wrong. May nakita ka bang may nakita kang shadda? Wala. Bakit mo sabing shadda? Meron bang shadda? Kalamul muhaddisi. Okay. Kalamul muhandisi. Kalamul muhandisi. Pen of engineer. Okay, next. Sarirun Sarirun. Khalidun. 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 Pero, Again. oh, Khalidin. Sariru Khalidin. Bed of Khalid. bed of Bed of Khalid o bed of Khalil? Mga kanin. Next. Kitabun Allahu. Combine. Kitabun Allahi. Again. Kitabullahi. Kitabullahi. Book of Allah. Kitabullahi. Okay, next one. Miftahun. Miftahun. Siyaratu. May yan sis. Miftahu sa Sharia. To. Oh. Miftahu. Okay.
Sirah. Ano? Sayarati. Miftahus sayarati. Miftahus Sayyarati. Okay, very good. Miftahus Sayyarati. Bakit? Shamsiya is with Shadda. No? So, ayun. So, makikita mo dyan, ayan. Ayan, may Shadda. No, dito hindi ko nilagyan para malaman ko kung alam nyo ang binabasa nyo. Okay? Correct. Miftahus Sayyarati. Si. Okay, next one. Ito, Gorfatun Aliyun. Gorfatun Aliyun. Alin? Gorfatun Aliyun. Sana. Patala. Wala ka. Palaking ko. Gurpatu aliyon. Ali. Sana lang. Ulit. Gurpatu Gorfatu Aliyin. Okay. aliyon with Very kasrate. good. So, naintindihan nyo? Kapag kinumbine mo, tatanggalin mo ang alif lam. Kung siya ay double damma, gagawin mo siyang single damma. Basta walang alif lam yung nauunang noun. Katulad niyan, sariro, single damma lang. Kitabu, single damma. Miftahu, single damma. Gorfatu, single damma. So lahat ng mga mudaf ay single damma. Pwede rin siya maging single kasra. Pwede rin siya maging single patha. Pero yung mudaf ilayhi, always and always kasra or kasratain. Okay? Then, Conversation. Okay, basahin nyo to. Anong basa dyan? tanustal. Patakay ko nga. Ay, dun. Teka lang. Wait. Ibig sabihin niya Saidun, si Said ang nagsasalita. Ang sinasabi niya ay yung kulay blue. Ang babasahin nyo ay, kunyari kayo si Said. Ano yung sinabi niya? Yung blue ang babasahin nyo. Akita. Hada? Hada? Muhammadi hada? O anong ibig sabihin nun? Muhammadi hada? Ano yung hada? Yeah, that's Ano one. yung hada? That one. Ha? That. Ano yung hada? Ano? That. This. Okay. This. Tapos yung kitabo ay ano? Book. Kitabo. Book. Eh yung alif na nasa unahan ng book, anong tawag sa kanya? Ano yun, Ustad? Pakiulit? Yung alif doon. Alip. Alip. Anong tawag sa kanya? Baka, patirehana. Alip nga. Alif nga siya, pero anong tawag sa kanya? Kasi nasa unahan siya ng sentence. Ngayon, ang ginagawa niya ngayon, yung sentence ginagawa niyang patanong. Ano ang tawag kay alif doon sa unahan? Independent. Dinaanan natin. Puro na lang tayo dinaanan pero hindi natin alam. Ano yun? Kasi ang hirap, Ustad, wala kaming walang hindi kagaya dati na mayroong ba yon yung Kasalanan ni Ustad. Kasalanan ni Ustad, ha? Okay. yung walang yung wala kaming na print out. Okay na. Yung alif na nasa unahan ng kitab, pag ang sentence nagsimula sa alif, ay gagawin niyang question ang sentence. So, ano yung alif na nandoon? Ang tawag sa kanya ay harf
istifham. Harf istifham. So sabi niya, kitabu Muhammadin hada? Kitabu Muhammadin hada? Ito ba ay aklat ni Muhammad? So sabi niya, is it Muhammad's book? So kitabu, makikita niyo dyan, okay, tingnan niyo, yung alif ay harf istifham, turning the sentence into a question. Yun ang purpose ni alif. Gagawin niyang question yung sentence. Ano yung sentence? Kitabu Muhammadin hada. So kapag ginawa mo siyang affirmative, sasabihin mo, hada kitabu Muhammadin. Yun ang affirmative question. Hada kitabu Muhammadin. Ngayon sabi naman sa, ano ba, sinabi ni Shaira, hada kitabu Muhammadin. Ngayon narinig ko, sabihin ko nun, kitabu Muhammadin hada? So tinanong ko, sabi niya kasi ito ay aklat ni Muhammad. Sabi ko nun, aklat ba yan ni Muhammad? So ngayon, meron ka dyang harf istifham, yung alif, tinurn niya sa question yung sentence. At yung kitabu, wala siyang alif lang pero single dhamma siya. Single dhamma, makikita nyo, single dhamma. Ano ibig sabihin nun? Kung siya ay walang alif lang at saka single dhamma siya, may kasunod siyang noun, ibig sabihin nun, si single dhamma na kitabu na walang alif lang ay siya si mudaf. Okay? At si Muhammad ay merong double kasra, siya naman si mudaf ilaihi. Okay? So, yung kombinasyon niya. Ano naman yung this, yung hada? Ano yung hada? Yung hada is mubtada. Siya yung subject. This, siya ay pronoun. At siya ay kahit saan siya mapunta, so siya yung pinag-uusapan, yung aklat na yun. Okay? Ano naman ang sinabi ni Yasser? Basahin, anong sabi ni Yasser? Yes. Okay. So, Muhammad's book. sabi niya, la. Yung la ay pangsagot doon sa istifham na a. Yung a, kapag inilagay sa una ng sentence, siya ay answerable by yes or no. So yung la means no. Kapag nakita mo may a sa unahan, sasagutin mo lang siya ng naam, yes, or la, no. So ang sagot ni Yasser, sabi ni Said, kitabu Muhammadin hada? Aklat ba ito ni Muhammad? Sabi ni Yasser, la, hindi. Hada kitabu Hamid. Hada kitabu Hamid. Hamid kitabu hada. Kitabu Muhammad. Kay Muhammad ba ang aklat na ito? Sabi niya, hindi. Yan ay aklat ni Hamid. So yung kitabu at saka yung Hamidin ay mudaf ilaihi. Yan yung sinasabi na rin. Conversation with idafa. No, nag-combine yung dalawang noun. Okay, next one. Nasabi ni Said. Basahin nyo. Ano yung aina? Ano yung aina? Alin? Where? Saan? Okay. Saan? Where? Aina means where. Aina kitabu Muhammadin. Kasi sabi ni Said, ang aklat, yan ba ay aklat ni Muhammad? Sabi naman ni Yasser, hindi yan aklat ni Muhammad. Yan ay aklat ni Hamid. Nasaan yung aklat ni Muhammad? Nakukuha niyo yung conversation? Opo. So nag-uusap-usap sila. Kaya mayroong conversation. So conversation based on idafa. Ang idafa dyan is Kitabu Muhammadin, no? Kitabu Hamidin, Kitabu Muhammadin. Yun yung idafa na nandoon sa loob. Kaya lang, kinumplete mo yung sentence, nagkaroon silang conversation. Kitabu Muhammadin hada, ito ba ay aklat ni Muhammad?
Sabi niya, Yasser, la, hada kitabu Hamid. Hindi, aklat yan ni Hamid. Sabi ni Said, ay na kitabu Muhammadin. Nasaan? Asan naman yung aklat ni Muhammad? Okay? Where's the book of Muhammad? Sabi ni Yasser, huwa, anong basa dyan? Yung tinapay doon, dali mo. Yung Ayun dulo. pasok mo. Pero, ano? Unak ba? Okay. So sabi ni Said, ay na kitabu Muhammadin. Sabi naman ni Yasser, huwa alal maktabi hunaka. Sabi niya, yung huwa ay yung aklat. Yung aklat is masculine. Kaya ang ginamit niya is huwa. Sabi niya, nasaan yung aklat ni Muhammad? He is on the desk. So yung he refers to Amen. kitab. Amen. Yung kitab is masculine. Kaya dapat isaulo niyo yung huwa, huma, hum. Kung hindi niyo masasaulo yun, agsak ka sa Arabic. Okay? Isaulo niyo yun. Sa susunod kakantahin niyo uli yan. Nasa ulo ko So na. sabi niya, huwa alal maktabi hunaka. Yung aklat ni Muhammad, sabi niya, ay nasa ibabaw ng desk. Doon, sabi niya, hunaka, doon. Ibig sabihin ng hunaka or hunak is doon. Okay? So, aralin niyo yung conversation. Kasi simple conversation yan, ginagamit niyo yan araw-araw. So, simpleng conversation, makakapag-practice kayo ng pagsalita ng Arabic. Allah. Okay, sabi ni Yasser, ano yan sabi ni Yasser? Ni Said? Basahin nyo? Saan na? Ano yung daftar? Ano yung daftar? Ano yung daftar? Daftar. Ginamit na natin kanina, hindi nyo na naman intindi. Daftaru. Taru. Daftaru is notebook. Asan ang notebook ni Ammar? Ammar. Sabi niya, nasaan ang notebook ni Ammar? Nasaan ba Where ustad? is Ammar's notebook? Okay? So, sumagot si Yasser. Anong sagot ni Yasser? Anong sagot ni Yasser? Huwa. Maktab. Maktabi. Apply the rule. Huwa ala maktab. Mudarrisin. Bakit naging sin? Merong alif na. Okay. Mudarrisin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa, daftaru is masculine. Huwa. Okay? So, importante yung huwa, huma, huma. Tingnan mo, huwa. Sabi niya, yung huwa refer to daftaru. Daftaru is notebook. Pero sinasabi niya, he. Hindi si Ammar ang binabanggitan dyan ng huwa. Kundi yung daftaru kasi yun ang hinahanap. Yung daftaru, notebook, is masculine. Kaya sabi niya, huwa ala maktabil mudarrisi. Bakit naging mudarrisi? Bakit hindi mudarrisin? Kasi alif lam ay nandoon. At bakit mo binanggit si lam? Hindi mo binanggit si alif? Kasi yung pangatlong letter ay tamariya. Okay, naintindihan nyo? Okay, sabi ni Said, anong basa? Nasaan na yun? Ano yung kala mo? Pe. Mayroon ba ditong mudaf at saka mudaf ilaihi na relationship?
Back up. Alin dyan? Alin dyan? Ano? Ang sentence may kalamu man hada. Ano yan? Tirihan. Mayroon bang mudaf ilayhi? Mayroon bang yung kalamu is noun. Mayroon ba siyang kasunod na noun? May kasunod ba siyang noun? Bakit yung man hindi ba yung man ba ay hindi noun? Yung man hindi ba siya kasama sa isem? Yung bang man ay fi'al? Verb ba yung man? Ano ba yung man? Ano yung man? Ano yung man? Dinaanan natin, di ba? Man is pronoun. Damir. Man means who. So, ibig sabihin dyan, kalamu man, whose pen is this? Kalamu man. So, meron diyang mudaf ilayhi kasi imbis na isem ang nilagay niya ay pronoun. Imbis na noun, pronoun. Pronoun is man. Kalamu man hada. Whose pen is this? Okay? Yung man is who. Who is for person. Nakuha nyo? Yung man, okay, yung man is a pronoun. Who? Whose pen is this? Okay, sabi ni Said, kanino ito? So, mayroong mudaf ilayhi. Yung mudaf, noun, kalamu, plus followed by a noun, who, which is a pronoun. Ang sagot ni Ali? Ada ka. Alam. Mudarrisin. Okay. Para kalamul mudarrisin. Kanino ang This is pen the na ito? Sabi niya, ito ay pen ng teacher. Okay, ito ay pen ng teacher. Ano basta dito? saan ay na hakip. Oh, apply the rule. Ay na Oh, yan. sana ay kita lamsam batul mutar Okay, Ainal Hakibatul Mudarrisi. Aina means where. Hakibatul Mudarrisi. Hakibatu mudaf. Al-Mudarrisi is mudaf ilayhi. Anong sagot ni Ali? iya tahta Hiya tahtal maktabi. maktabi Okay. Bakit hiya? Kanino ginamit yung hiya? by teach Doon sa Ainal Hakibatul Mudarrisi. Para kanino yung hiya? do sa bag ng teacher Sa bag. Okay, hakibatu is feminine. Bag is
is she. Kaya hiya. So, yung tahta is a pronoun of place. Kaya siya ay mudaf. Tahta is mudaf. At yung maktabi ay mudaf ilayhi. Okay? It is under. Tahta means under. Para siyang pronoun of place. Okay? Next aralan natin tungkol dyan. Okay? So, yan yung last session natin. At yung susunod na lesson natin, review tayo dito. Okay? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك